Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga deboto, bilang mga kapatid ni Jesus Nazareno sa unang Biyernes ng Pebrero. Kaya ngayong tayo'y naghahanda para tumanggap sa kabanal-banalang sakramento. Dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyanyay mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nilob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, magpatuloy kayo nag-iibigan bilang magkakapatid kay Kristo. Huwag ninyong kaligtaan ang pagpapatuloy sa mga taga-ibang bayan. May ilang gumawa nito at nakapagpatuloy sila ng mga anghel na hindi nila nalalaman. Damayan ninyo ang mga nabibilanggo na parang kayo'y nabilangguring kasama nila. Gayon din ang mga pinagmamalupitan, sapagkat maaaring kayo may dumanas din ng ganon. Dapat igalang ng lahat ang pag-aasawa at maging tapat sa isa't isa ang mag-asawa, sapagkat hahatulan ng Diyos ang mga nakikiapid at mga nangangalunya. Huwag kayong magmukhang salapi. Masya na kayo sa anong nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Walang pag-agam-agam ang masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin. Hindi ako matatakot. Ano ang magagawa sa akin ng tao? Alalahanin ninyo ang mga nangasiwa sa inyo at nagpahayag ng inyong salita ng Diyos. Isipin ninyo kung paano sila namuhay at namatay, at tularan ninyo ang kanilang pananalig. Si Jesucristo noong nakaraan ay siya rin sa kasalukuyan, ay siya rin magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang puon, aking kaligtasan. Kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib, kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Kahit salakayin ako ng kaaway,
magtitiwala rin ako sa may kapal. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Iingatan ako kapag may bagabag, sa banal na templo'y iingatang ligtas. Itataas niya sa batong matatag. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ang paanyaya mo'y lumapit sa akin. Huwag kang magkukublit, kita'y hahanapin. Huwag kang magagalit, huwag mong itatakwil, akong katulong mo at iyong alipin. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ang salita mula sa Diyos, kapag isinasalo, ay mamumunga ng lubos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus, sapagkat bantog na ang pangalan nito. May nagsasabi na siya, si Juan Bautista na muling binuhay, kaya nakagagawa siya ng mga himala. May nagsasabi namang siya si Elias, siya'y propeta, katulad ng mga propeta noong una, ani pa ng iba. Sinabi naman ni Herodes nang mabalitaan niya ito, muling nabuhay si Juan na pinapagutan ko. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan dahil kay Herodias. Ang babaeng ito'y asawa ni Felipe na kapatid ni Herodes, ngunit kinakasama niya. Laging sinasabi sa kanya ni Juan, hindi matuwid na kunin ninyo ang asawa ng inyong kapatid. Kaya't si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan. Hinangad niyang ipapatay ito, ngunit hindi niya magawa sapagkat natatakot si Herodes kay Juan. Alam niyang ito'y taong matuwid at banal, kaya't ipinagsasanggalang niya. Gustong-gusto niyang makinig kay Juan, bagamat labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Herodias nang anyayahan ni Herodes sa kanyang kaarawan ang kanyang mga kagawad, mga pinuno ng hukbo at mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Pumasok ang anak na babae ni Herodes at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes, si Herodias at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo sa akin ang anumang ibig mo at ibibigay ko sa iyo. At naisumpa pa niyang ibibigay kahit ang kalahati ng kanyang kaharian kung ito ang hihilingin. Lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina,
Ano ho ang hihilingin ko? Ang ulo ni Juan Bautista, sagot ng ina. Dali-daling nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari. Ang ibig ko po'y ibigay ninyo sa akin ngayon din, sa isang pinggan, ang ulo ni Juan Bautista. Sabi niya, nang dahil dito, labis na nalungkot ang hari. Ngunit dahil sa kanyang sumpa na narinig ng kanyang mga panauhin, hindi niya matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inuutos sa isang bantay na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod ang bantay at pinugutan si Juan sa bilangguan. Iniligay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitaan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Maligayang pagdating ho sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ngayon ay unang Biyernes sa buwan ng Pebrero, araw ng deboto, araw ng pamimintuho at araw ng pakikipagtagpo sa minamahal nating Jesus Nazareno. Kaya marapat lamang na sa unang Biyernes sa buwan na ito, pasalubungan natin ng isang masigabong palakpakan ang mahal na poong Jesus Nazareno. Sa araw na ito, pinapaalaalahanan tayo ni Jesus Nazareno na ang lahat ng bagay ay nagsisimula sa mga maliliit. Lahat ng bagay ay may proseso. Lahat ng bagay, bago natin makamit, pinaghihirapan. Kaya nga kada Biyernes, narito tayo sa tahanan at dambana ni Jesus Nazareno dahil nagtitiwala na tayo na kahit pumunti, kahit maliit ang pagsusumikap natin na makarating kada Biyernes, nagtitiwala tayo na makararating yan sa langit. Sabi nga sa pondo ng Pinoy, anumang maliit, basta't malimit, basta't paulit-ulit na ginagawa, basta't may pagsusumikap, kayang makarating ng langit. Kaya ito ang nararamdaman, ito ang pagtitiwala natin kada Biyernes, na anumang maliit, basta't malimit, makararating kay Jesus Nazareno. Pero alam nyo, ganun din sa paggawa ng kasalanan. Lahat ng malalaking kasalanan nagsisimula sa maliliit. Nagsisimula sa mga pagkakataong hindi na ninyo napapansin. Nagsisimula sa mga pagkakataon na hindi nyo na napapansin na nagagawa nyo na palang normal ang mali. Dahil kumbinyente, dahil nasanay na kayo, dahil ito ang madali at kinukumbinsi pa ang sarili, wala namang nakakaalam.
Wala namang nakakakita. Promise, last ko na ito. Hindi na mauulit. Kada Biyernes, mangangako tayo kay Jesus Nazareno, Panginoon, promise ho, hindi na ako magkakasala uli. Panginoon, promise ho, magiging tapat na ako sa asawa ko. Panginoon, promise ho, pakinggan nyo lang ako. Magpapakatino at magpapakabuti na ho ako. Pero ang pangako ba natin kay Jesus Nazareno ay totoong pangako? O baka sa una lang tayo? Dahil kapag wala nang nakatingin, kapag mag-isa na lang tayo, uulit-ulitin nating sasabihin, promise, last ko na ito. Ang mga malalaking kasalanan nagsisimula sa mga maliliit na kasalanan. Sa Ebanghelyo, narinig natin ang salaysay ng pagkapugot kay Juan Bautista. Narinig natin ang kwento ni Herodes na sa totoo lang, ayaw niya namang talagang pahirapan at ipapatay si Juan Bautista. Pero merong mga bumubulong sa kanya, si Herodias na kanyang kinakasama. Ginamit pa ang anak para ibulong kay Herodes kung ano ang masamang balak nito. Maririnig pa nga natin sa Ebanghelyo. Sabi ni Herodes, natatakot siya kay Juan Bautista. Bakit? Dahil alam niyang tapat at tuwid na tao at banal itong si Juan Bautista. Pero dahil ayaw niyang mapahiya, ayaw niyang mabali ang pangako niya sa harapan ng maraming tao, mas pinili niyang gawin, mas pinili niyang itama kung ano ang mali. Ginawang normal ang mali dahil natatakot na masira ang reputasyon sa harapan ng ibang tao. Mas pinili ni Herodes na gawing tama at gawing normal ang isang bagay kahit mali, kahit nakakasama, kahit nakapapatay. At makikita natin dito na kung minsan ganyan din tayo sa ating mga pasya. Ginagawa nating normal kahit ang mga maling bagay. Father, ito na ho ang ginagawa ng karamihan. Father, ito ho ang uso ngayon. Father, ito yung ginagawa ng mga vlogger. Father, ito yung nakikita ko sa magulang ko eh. Father, ikaw na lang nahuhuli. Ito na ang normal sa panahon ngayon. Kaya okay lang. Normal ba ang may kinakasamang iba maliban sa asawa? Normal ba ang makipagsiping sa labas ng kasal? Normal ba ang mga mangurakot kahit alam mong tatakbo ka na? Normal na ba ang gumawa ng mali at masama dahil nasa isip mo, ito na ho ang uso ngayon? Yun din ang dahilan bakit namatay si Juan Bautista. Dahil mas pinili niyang panghawakan ang katotohanan at mabuti kaysa ang sarili.
mas pinili niyang panghawakan ang katotohanan kahit alam niyang makasasakit sa ibang tao. Dahil para kay Juan Bautista, kahit magtago man siya ng magtago, pag alam niyang mali ang isang bagay at hindi niya sinabi ang totoo at tama, habang buhay siyang mumultuhin ng katotohanan. Ganun din sa pagtingin natin sa kasalanan. Kahit anong pagtatago ang gawin natin, kahit anong pagsisinungaling ang gawin natin, dadating at dadating ang panahon at araw na mumultuhin ka ng katotohanan. Kaya nga, huwag tayo basta-basta gumawa ng pasya. Huwag tayo basta-basta maging impulsive at magbitaw ng desisyon na hindi pinagninilayan at pinag-iisipang maigi. Dahil baka sa huli, pagsisihan natin, hindi na natin napapansin na ginagawa na pala nating tama at normal kahit mali na at kahit makasalanan na. Kaya sa misang ito, yan ang grasyang hihilingin natin kay Jesus Nazareno. Batid naman ng Diyos na tao tayo, may mga kahinaan, maraming hindi perpekto, madalas nagkakamali, madalas natatalisod, madalas nadadapa. Pero sana sa bawat pagkakamali at pagkakadapa, sana may pagkatuto. Sana natatauhan tayo. Sana wag nating sabihin, okay lang yan. Patatawarin naman ako ng Diyos. Bagkus sana humiling tayo ng grasya kay Jesus Nazareno na Panginoon, sana sa muling pagtayo ko, sa muling pagpapatuloy ko, matauhan ako ng katotohanan. Laging piliin, laging harapin kung ano ang totoo at naaayon sa kalooban ng Diyos. Dahil kahit anong gawin natin, ang katotohanan, mananatiling katotohanan. Kahit anong gawing pagsisinungaling at pagtatago, dadating ang araw at panahon na hahanapin tayo ng katotohanan. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagkadiyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan, at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Sa bawat kahilingan ang ating itutugon, mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin, na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinik
damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa poong Jesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Gayon din ang mga intensyon na inalay sa ating misa sa araw na ito at isama rin natin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak, ng Diyos ay pag-ibig, maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito. Sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumika sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito, na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus siya'y nadaig
ng masunuring anak mo, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay.
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papurihay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami at ya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Nang merong ngiti sa ating mga labi, magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Ito si Jesus, ang kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo.
Announcement. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster at Relief Fund na ipinapantulong sa ating simbahan sa mga naaapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo. Mga kadeboto, mabibili pa rin po sa ating Parish Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion, at ang Nazareno Novena at Prayer Booklet in English and Tagalog. Ang Nazarene Catholic School, ang paaralan ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno, ay tumatanggap na ng mag-aaral mula sa preschool hanggang senior high school para sa school year 2025 and 2026. Sa mga mag-aaral na papasok para sa grade 1 at grade 7, ang paaralan po ay nagbibigay ng libreng mga libro sa darating na pasukan. Mayroon din pong academic discount sa mga mag-aaral na kabilang sa top 10 na papasok ng grade 1 at grade 7. May matatanggap na 13,000 ESC subsidy ang mga grade 7 na patuloy na matatanggap hanggang sila ay makarating sa grade 10. Bukod pa po dito, ang lahat ng mga mag-aaral na papasok bilang grade 11 mula sa public school ay maaari pong mag-enroll ng libre at wala nang babayaran hanggang na siya ay matapos ng senior high school. Para sa karagdagang impormasyon, tulong pang edukasyong, pinansyal, diskwento at mga scholarship, maaari kayong mag-message sa The Nazarene Catholic Schools Facebook page o tumawag sa mga sumusunod na numero na nakapaskil sa ating LED screen. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Kikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsilod po ang lahat para sa panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Mahal na pong Jesus Nazareno, banal ang iyong pangalan. Dinadakila at pinasasalamatan ka namin. Nagpakababa ka at sumunod sa kalooban ng Ama. Pinasan mo ang krus at nag-alay ng buhay para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming dasal at sakripisyo. Itulot mo na kaming sumasamo ng buong katapatan at pagmamahal, magbahagi ng mabuting balita, magsisi at itakwil ang kasalanan at masama, at maghatid ng awa at kapayapaan sa aming kapwa. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Ipinapanalangin namin ang mga nangangailangan ng iyong tulong. Ipinapaubaya namin sa iyo ang aming mga kahilingan. Ito'y aming pagdidebosyon at panata ay lalo nawang
palapit sa amin sa iyo at sa aming kapwa, upang magmahal at magkakaisa kaming magtaguyod ng iyong kaharian dito sa lupa hanggang sa langit na aming tunay na tahanan, kung saan maghahari ka sa kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain at pag-ingatan kayo lagi ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na ang banal na Eukaristiya, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po sa lahat. Kayo po ay aaming inanyayahan makiisa sa pagnunubina ng kamahal-mahalang puso ni Jesus at ng nubinan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak,
at ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin sa pagbabayad. Diyos ng ating kaligtasan, dapat nating ikarangal sa gisag ng kalayaan at ng muling pagkabuhay ni Jesus na poong mahal.